ang gagawin nila sa unprogram funds na yan? Ha? 450 billion. Naku mga kababayan ha. Imagine niyo ha. Kumonti ang calamity fund. O ito na mga kababayan. Grabe no. Nakakagigil mga kababayan no. Itong mga nababasa natin, mga naririnig natin mga balita na kung saan no. Nabuko na naman itong bistado na talaga itong mga buhayang ito mga kababayan. Mantakin ninyo, nakakagigil ha. Abay binuking po no ng isang finance secretary no or undersecretary ng finance ng kasalukuyang administrasyong Bongbong Marcos na si Professor Cielo Magno mga kababayan ha. Abay bistado mga kababayan no sa pagnanakaw itong mga buhaya itong congressman na to mga kababayan ha. Nakakasukan na no. Grabe, imagine niyo mga kababayan ha. Hindi po nako, nakakapanlumo po mga kababayan. 175 billion. Take note, 175 billion lang naman pala ang inallocate sa taong ito ng 2024 sa flood control projects mga kababayan ha. 175 billion sa flood control lang. Ang laki mga kababayan, nakakagigil. Tanginang kawatan to ha. 175 billion sa flood control alone ha. Hindi pa kasali itong mga ibang ahensya. Ang lalaki ng budget niyan mga kababayan. Diyos ko Lord, nasaan ang pera ng taong bayan? Ang mga binayad natin sa ating mga taxes, Diyos ko Lord, mga kababayan, ha? Itong si Tamba at saka si Saldico, mga kababayan, ha? Yan talaga ang patunay ng mga taong politikong kawatan. Ha? Imagine niyo yun, ha? Binulgar na, oh. Ito daw paggagawa nila ng mga bicameral, na mga hearing, or budget deliberation kasama ang Senate at saka yung Congress mga kababayan. Abay, pagkatapos pala ng ganyang mga pagtitipon or bicameral na kasama yung mga alam mo yun, naka-live sila, live stream, may camera. Tapos after pala niyan mga kababayan, kung saan medyo kukunti na lang yung tao or sa Senado or sa Congress, abay, bigla pa lang dinodoktor-doktor. Ganun pala yun mga kababayan? Pwede pala yun? Dinodoktor-doktor daw para itong budget ay madagdagan, mabawasan, whatever na kanilang gawin. Ibig sabihin, minamanupila mga kababayan. Tanginang gago talaga itong mga protragis na to, no? Grabe, nakakasuka mga kababayan, ha? Tapos ngayon, ang nangyari after ng kanyang mga bicameral, hearing, whatever ganyan sa Congress or Senado, abay, bigla na lang daw nadagdagan itong pondo ng 2 billion sa Senate at 14 billion or 12 billion sa Congress, mga kababayan. So, ibig sabihin, hokus-pokus, dinaragdagan nila na kung saan dito ka magtaka ka bakit lumaki ang flood control budget, naging 175 billion mga kababayan sa flood control lang yan. Tapos isa pa, 450 billion lang naman ang mga unprogram project. Alam niyo yun, mantakin niyo yun Tapos ang calamity fund nabawasan, no? Naging 10 billion mga kababayan ang calamity fund. So ibig sabihin, kung iisipin mo, itong unprogram projects na to, walang pinagkaiba. Or ibig sabihin, mas malala, mas malala ito sa confidential fund. Bakit? 175 billion ang pinag-uusapan sa flood control, tapos 450 billion naman sa unprogram. Ang tanong mga kababayan,
Ano kaya ang gagawin nila sa unprogrammed funds na yan? Ha? 450 billion. Naku mga kababayan ha. Imagine niyo ha, kumonti ang calamity fund, nadagdag doon sa unprogram, naging 450 billion. So, ibig sabihin mga kababayan, ito yung nakakatakot talaga. Grabing kwarta to. Ha? Isipin ninyo, paano kung yung 450 billion na unprogram na yan ay ilalagak nila doon sa mga iba nilang proyekto. For example, paano na kung yung ginagawa nilang tuwadkom dyan, ang sabi, meron daw mga bayad yan, every hearing, o saan napupunta yan, saan kinukuha yan? Tanong ko lang, baka kasama na yan sa program project nila. Doon kinukuha ang mga funds para pangbayad sa mga buhayang kasama nila dyan sa loob ng Kongreso. Ha? Tanong ko lang, kasi 450 billion, napakalaking pera niyan. Sabihin natin unprogram project, tapos i-compare mo doon sa confidential funds. Ha? Saan napunta itong unprogram na 450 billion? Paano pag gagawin or gagawa sila ng kung ano-anong kabulastugan dyan? Wala tayong alam mga kababayan. Kasi sila lang dyan ang gumagawa at nagpapapil dyan sa Kongreso mga kababayan. Imagine ninyo, bakit laging naging viral o naging trending itong mga kawatan na to, itong mga buhayang itong si Sambaluslos at saka si Saldico. Kasi naman si Saldico ang chairman on appropriation. Sila yung nag-approve, siya yung nag-approve sa budget deliberation 2024 mga kababayan. Kaya dapat maging aware tayo. Magalit na tayo mga kababayan. Kasi yung pera natin, wala na, kinakawat na talaga nila. Imagine niyo 175 billion sa flood control project. Yung budget na yan, paano na kayo ang ibang ahensya? Ilang billion yun sa ibang ahensya na naman? Plus 450 billion pa saan program? Mga kababayan, hindi na po ito biro. Ito po'y laban natin, pera ng taong bayan yan. Kailangan natin yan para sa mga rami pa sanang actual projects na kung saan makikita, makabenepisyo ito mga kababayan natin, pati tayo, lalong-lalo na yung mga kabataan, mga next generation natin, sila yung makakapag-benefit. Paano na to ngayon? Tingnan nyo mga kabayan ito po ipapakita ko sa inyo, ang pruweba na itong si Professor Cielo Magno na kung saan bistado niya itong mga galawan itong sa mga buhayang to. 450 billion, unprogram, plus 175 billion sa flood control project. Ito, panoorin nyo mga kabayan, panoorin nyo. Kung bibigyan mo ng grade or assessment yung pag-allocate ng budget ng gobyerno sa Pilipinas, anong assessment? Actually, based on sa 2024 experience, Okay. iyan ko siya ng failing grade. Talaga? Wild Okay. Hindi kasi alam mo, ang interesting ngayon, marami na actually nai-involve dun sa budget. Kasi we can watch it nanonood ka na sa YouTube, di ba? Nadidinig mo yung mga deliberation. Pero you know kung ano yung pinaka-frustrating dito sa 2024 budget. Dun sa buong proseso kasi, parte yung pagiging transparent ka, kaya napapanood ng mga tao. Pero doon sa final stage ng budgeting, pina-finalize lang yan ng konting representative ng mga congressman at saka mga konting representative ng mga senador. Tapos, dapat ang gagawin na lang nila, i-reconcile nila yung konting pinagkaiba ng Senado at saka Kongreso. Diba? Yun po yung tinatawag nating bicameral conference committee. Okay. Kaya lang, ang nangyari dito sa 2024, pagkatapos ng mag-bicam, dinoktor-doktor nila. Okay. Completely, binago-bago. So, alam mo nangyari, after nag-bicam, yung budget ng Senado lumaki by 2 billion pesos. What? Yung budget ng House of Representatives lumaki by 12 so billion pesos. 12 billion? Oo. So may 14 billion na... Hindi na 14, na nadagdag. Tapos, itong unprogrammed appropriation, hindi ko pa na-explain ko itong unprogrammed appropriation na to, lumaki by 450 billion pesos. What? At itong DPWH, lumaki by 175 billion pesos. Alam mo kung bakit frustrating? Kasi ang idea sana ng buong budgeting process, halimbawa, ikaw, anak kita, diba? Ba't naman kita bibigyan ng pera ng halimbawa, underperforming ka, di ka nag-aaral mabuti. Ba't kita bibigyan ng pera? Siyempre, bata yun sa performance mo.
as a student, Yeah. diba? At saka, bakit kita bigyan ng sobrang pera kung halimbawa, mag-enroll ka lang ng mga extracurricular mo. Exactly. Diba? Parang kahit anong kumpanya, kunwari, kung may produkto kang hindi mo ibenta, hindi mo na siya bibigyan ng Diba? marketing budget masyado. Dapat Ganun. performance-based, Yeah. diba? Oo. So, nung pinrepair itong mga budget na halimbawa, nag-submit si DPWH, si DOH, si DepEd, batay yan dun sa performance nila the previous years. Kung gaano sila kagaling mag-implement ng mga projects nila. So, itong si DPWH, based dun sa mga discussion sa Senado, ang kanyang kakayahan lang to implement their flood control projects ay around 40 to 50%. So, ibig sabihin, kapag inallocatean mo siya ng budget para gawin itong mga flood control na to, kalahati lang yung na-implement niya in Wow. 1 year. Wow. Okay, so pinag-aralan na yan, kaya itong budget na binigay sa'yo this year ay batay sa performance mo. Ngayon, mapapatanong ka, bakit after the BICAM, nilakihan pa ng 175 billion pesos given the quality ng performance ng DPWH? Oo nga. So, Diba? paano nangyayari Bakit? yung mga ganyan? Nangyari lang yung lahat yan sa bicameral committee na kung saan hindi naka-livestream. Oo nga. So, hindi mo na monitor, hindi mo alam kung sino yung mga naglagay-lagay ng insertion na yan. At dahil pag tinignan mo yung budget, ganyan yan kakapal, pagbalik yan sa Senado at saka sa House of Representatives, siguro wala nang nagpasa. In-approve na. Okay. So, yun na yung budget natin. Parang ano lang eh. Para school project lang. We're talking of trillions Oo of nga eh. pesos, diba? Oo. Di ba mga babayan, ha? Nakita nyo, no? Dating Undersecretary ng Finance sa pamumuno ni Bongbong Marcos, mga kababayan, ang nagsiwalat na talagang, kaya naman naging trending or matag lagi yan, itong si Congressman Saldico at yung buhayang si Tambaluslos, mga kababayan. Kasi si Saldico naman ang nag-lead ng 2024 budget deliberation dyan sa House of the Representatives. Imagine niyo tinanggal yung mga priority na project. Yung pondo niyan tinanggal. Nilagay nila doon sa unprogrammed funds, mga kababayan. Ha? Doon mo makikita na bakit ganun? Ha? Bakit ganun yung ginagawa nila? Halata masyado. Ano ba kasi yung nagagawa ng unprogrammed funds na yan? Ha? Doon tayo mag-question, doon tayo magtataka bakit merong ganyan. O kayo nang bahala humusga, mga kabayan, kung anong klaseng taong itong mga buang na to. Magandang araw.